Maraming nagsasabi na sa tao ang kalooban paano siyang maligtas. At nasa gawa ng tao, pagsisikap, ang kaligtasan. Ito po yung sign na naniniwala na ang determining factor ng kaligtasan ay nasa tao. Pero sa talatang ito na ating babasahin ngayong hapon, makikita natin na walang bahagi ang tao sa kaligtasan. Lahat ay nagmumula sa Diyos. Simula sa simula hanggang katapusan. At ito pong paksang ito ay ang tungkol sa kamatayan ng ating Panginoon sa krus. The death of Christ in the cross of Calvary. Acts chapter 2 verse 23 to 24. Ganito po ang sabi. Acts chapter 2, 23 to 24. Siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos ay inyong ipinako sa krus at pinatay sa pamamagitan ng kamay ng mga makasalanan. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos pagkatapos palayain sa mga hirap ng kamatayan, sapagkat hindi maaaring siya ay mapigilan dito. Gusto kong bigyan ng diin ang verse 23. Siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos ay inyong ipinako sa krus at pinatay sa pamamagitan ng kamay ng mga makasalanan. Ito po ang salita at mabuting balita ng Diyos sa kaligtasan. Tayo panalangin. Panginoon, iginadalangin po namin ang inyong tulong, ang inyong banal na Espiritu na siya magbigay sa amin ng liwanag ng kaunawaan ng inyong banal na salita. At maunawaan lamang namin ito sa tulong po ng banal na Espiritu. Nawa pagpalain po ninyo mga salitang ito sa aming mga puso. Ngayong hapon, sa aming pong muling pagunita sa utos at alaala ng Panginoon Hesus sa kanyang kamatayan sa krus. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Tayo ay nasa meditation sa sinasaad ng banal na kasulatan tungkol sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Ito po yung Lord's Supper. Ang crucifixion at kamatayan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo ay hindi aksidente, hindi nagkataon, kundi ito ay plano ng Diyos. Kaya ang pagkamatay ni Kristo sa krus, hindi siya biktima ng mga makasalanan at masasamang tao, kundi itinakda ang sakripisyong ito ng isang banal na Diyos. Kaya ang Acts chapter 2 verse 23 ay nagpapakita at ipinapakita sa atin na ang kamatayan ni Kristo ay itinakda at plano ng Diyos sa katubusan at kaligtasan ng kanyang mga tao. Kung ito ay itinakda ng Diyos na mamatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, may dahilan. At ang dahilan na ito ay nagmula pa sa pagtayo o sa simula ng pagtayo ng sanlibutan upang iligtas at tubusin ang kanyang mga tao. Matthew chapter 1 verse 21, noong siya'y ipagbuntis, si Kristo ay ipagbuntis ng kanyang ina sa laman, naguguluhan itong si Joseph kung paano nangyari yun.
na nagdalang tao ang kanyang kasintahan. Kaya kinausap siya ng anghel. At ang sabi ng anghel, kung ating babasahin Matthew 1:21, huwag kang matakot. Si Maria ay magbubuntis at manganganak ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Jesus upang iligtas ang kanyang mga tao, to save His people, not to save the whole world, but to save His people from their sins, not from their poverty, not from their sickness, but from their sin. Kaya ano po ang dapat nating makita dito sa Acts 2:23 tungkol sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo? Ano ang dapat nating makita upang makita natin ang katunayan na ang kaligtasan ng makasalanan wala sa kanyang kamay, wala sa kanyang kalooban, wala sa kanyang will, wala sa paraan ng tao, kundi tanging paraan lamang ng Diyos. Mayroon pong tatlong katotohanan na magpapatunay dito ang isang talatang ito, Acts chapter 2 verse 23. Ano-ano yung mga katotohanan yun? Una, ang unang katotohanan ay ito: ipinlano ng Diyos ang krus. Basahin natin muli, verse 23. Siya, na tinutukoy si Jesus Christ, na ibinigay sa dagdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos. Napakalinaw po dyan na ang kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo ay nasa takdang panahon, takdang oras, dahil ito ay ipinlano ng Diyos. So, hindi po nagkataon, hindi biktima ng mga kriminal o ng mga makasalanan, o masabi natin si Kristo ay biktima dahil sa isang makasalanan. Hindi. Noong time na yun, nung siya ay litisin, totoo na ang mga Pariseo, ang mga leader ng Israel ay nagtipon kung paano nila patayin si Kristo. Nagtipon sila kung paano patayin si Kristo. Ating basahin Matthew 12 verse 14, mga ilang bahagi lamang sa kasaysayang ito bilang paglilinaw. Matthew chapter 12 verse 14. Ngunit umalis ang mga Pariseo at nagpulong laban sa kanya kung paano siya pupuksain. Bagamat plano ng tao, ng mga leader, mga Pharisees, mga religious leaders kung paano puksain ang Panginoon, ngunit alam natin, ito'y plano ng Diyos. Ang Diyos, sa bulwagan ng konseho sa eternidad, ang siyang nagtalaga sa magiging resulta ng kanilang pag-uusap ng mga Pharisees nito. Nandun po yun sa korte ng Diyos Sa council ng God sa eternity, nandun ang Trinity kung ano ang magiging resulta ng pulong ng mga wicked religious people na ito. Pakinggan natin muli ang sinabi ng verse 23 para maliwanagan tayo. Ang sabi niya, siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos ay inyong ipinako sa krus at pinatay sa pamamagitan ng kamay ng mga makasalanan. Yan po ay katotohanan. Si Kristo ay ibinigay sa takdang pasya ng Diyos mula sa mga wicked
ng mga tao, puso ng mga tao, ginawa sa Kanya ang kalupitan, pero sa kabilang banda, tinutupad lamang nila ang inilayo ng Diyos from eternity past. Kaya nga ang Diyos natin, hindi po, lahat na nangyari sa bagay, paligid natin, hindi po aksidente yan. Hindi po hindi magulat ang Diyos, ba't ganito nangyari? Hindi po hindi magulat. Lahat yan ay planado ng Diyos. Walang anumang bagay na nakikita, nararamdaman, na ating makikita sa mundo ito na aksidente. Lahat yan ay plano ng Diyos. Ganyan kadakila ang ating Diyos. Maging ang kamatayan ng ating Panginoon ay nakatakda. Kung ating babasahin ng Revelation 13 verse 8, ito po ay pangitain tungkol sa future na mangyari sa heaven. Na narito po ang matitinding paghihirap, matitinding parusa sa mga taong hindi sumasampalataya na ang kaligtasan ay sa Diyos. Nagsisigap ang mga tao sa pamamagitan ng good works. Ang sabi po sa verse 8, at ang lahat ng naninirahan sa lupa, Revelation 13 verse 8, at ang lahat ng naninirahan sa lupa ay sasamba sa Kanya. Saan? Tinutukoy. Kanino sasamba? Sa halimaw. Dahil sila yung hindi sumampalataya kay Kristo. Pag-time na yon, sasamba sa Kanya. Ang lahat, sino sila? Ang lahat na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero na pinaslang buhat ng itatag ang sanlibutan. Sa English po, all who dwell on the earth will worship the beast, him. Everyone whose name has not been written from the foundation of the world in the book of life of the Lamb who has been slain. Before the foundation of the world, ay nakatakda na po yan. Kaya nga, pagdating ni Jesus Christ, nung makita ito ni John the Beloved habang siya ay nagbabaptize na mga taong nagre-repent ng kanilang kasalanan, isang araw dumating si Christ at tinuro ni John the Baptist si Kristo kasama ang kanyang mga alagad at sabi, behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Now, sino itong mga tao ito na mag-alisan ng kasalanan? The world? Now, alam natin na ang world dito ay hindi po ito world na bawat bagay, bawat tao sa mundo ito. Gaya nga ng pinapaliwanag natin, ang world dyan ay tumutukoy sa cosmos, sa Griego. Hindi tumutukoy sa mga bagay, sistema ng mundo, kundi the arrangement, yung pagkakaayos, yung magandang order. Hindi po ang mundo ito ang magandang order sapagkat ito ay inuutos ng Panginoon. Don't ever love the order of this world, the system of this world. Maganda man sa paligid ng mga tao nangyaring building yan, pero hindi sinabi ng Panginoon ibigin yan. 1 John chapter 2 verse 15 to 17, do not love the world or anumang things of the world. Kundi yung cosmos dyan is the order. Yung kaayusan pong itinakda ng Diyos before the foundation of the world. And that order ay yung kanyang itinakdang kamatayan at itinakdang kamamatayan ni Kristo. Who are those? The elect. Kaya nga, Matthew 1:21 says, you will call His name Jesus, for He shall save His people. People na kanyang itinakda before the foundation of the world. Mayroon po mga taong Diyos. Kaya nga, ang buhay, ang kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, bagamat ito'y may kapangyarihan para sa lahat ng tao, pero ang effectivity nito ay para lang sa kanyang mga tao.
Kaya sinabi sa John chapter 10, verse 11, verse 14, and verse 27. Ganito po ang sabi. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the whole world. Di ba sinabi? Tingnan sa Bible nyo. Kasi kung di kayo titingin sa Bible ninyo, maniniwala kayo sinabi ko. Pero kung nakatingin kayo sa inyong Bible, hindi kayo maniniwala sapagkat hindi yun ang sinabi ko. Hindi yun ang nakalagay. Ano ba nakalagay dyan? Ang sabi dyan, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Hindi sinabing for the whole world. Verse 14. I am the good shepherd, and I know my own, and my own know me. Kilala ko ang akin. At yung mga akin, kinikilala din ako. Hindi sinabing lahat ng tao sa mundo. Dahil kung lahat ng tao sa mundo, kinamatay ni Kristo sa krus, sana walang tao sa impyerno ngayon. Kasi ligtas lahat ng tao. Alam natin, may tao na ron, di ba? Sino yung mga tao ron? Panahon yung Solomon Gomorrah. Panahon ng Old Testament at si Judas. Alam natin yun. Then verse 27. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give them, what? Eternal life. I give eternal life to them, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. Hindi po sinabi dyan, the whole world, na binigyan ni Christ ng eternal life. Kung ipinlano ng Diyos ang kamatayan ni Kristo, ipinilano nito dahil may layunin. At ang layunin dito ay kamatayan yung kanyang mga itinakda, ang kanyang pinili before the foundation of the world. Nasaan ang tao dyan? Nasaan yung pwedeng ipagmalaki ng tao? Ako'y naligtas dahil ako ay gumawa ng mabuti. Ako'y relihiyoso. Ako'y lumuhod sa... Wala tayong mapapakikita dyan na ang tao katulong sa pagliligtas ng Diyos. At yan ay hindi matanggap ng maraming quote-unquote Christian. Unfair of God kung meron siyang pinipili. Unfair ba ang God na siya mismo magplano ng kamatayan ni Kristo? Unfair ba ang God doon? Kung unfair ang God, unfair din. Kung mayroon siyang itinakda ang tamang kamamatay ni Kristo. Alam natin hindi. So yun ang unang katotohanan niya. Kaya pinapakita yung verse na ito. Napaka-kapangyarihan verse na ito. Verse 23. At ikalawang katotohanan na ito. Pinamumunuan ng Diyos ang krus. He is in control sa krus. Again, basahin natin ang talata. Kaninong kamay ito? Ang may hawak pangyayari, bakit nangyari ito? Kaninong kamay? Sa kamay ba ng mga lamastangan ng mga tao? Sabi na natin, ang tono ng pangungkusa. Siya na ibinigay sa takdang pasya at paulang kaalaman ng Diyos. Ano? Ibig sabihin, nakaplano ito. Kita ng Diyos ito, pamamahala ng Diyos, kontrol ng Diyos. Ang pangyayari ito ay inyong ipinako sa krus at pinatay sa pamamagitan ng kamay ng mga makasalanan. So lahat ito, hindi po hiwalay ang Diyos dito. Siya mismo namamahala rito. He is in control. He is direct. Siya ang nagda-direct. Siya nagkukontrol. Siya ang nag-lead. Siya nagmamanage. Ang Diyos ang nag-officiate o gumagalaw o nag-oversee ng crucifixion ni Christ.
Talagang minamasdan ng Panginoon yan. Nasa kanyang kontrol. Now, si Pilato, nung litisin si Christ, ay habang ni Pilato. At marami po mga Pilato ngayon sa ating panahon na mayayabang. No? Basahin natin ang sinabi ni Pilato. Now, ang akala ni Pilato, siyang in charge nung araw na yun, nung litisin si Christ. Tingnan niyo ang sabi niya sa John 19, verse 10 to 11. John chapter 19, verse 10 to 11. Ang sabi niya, tinatanong niya si Christ, pero hindi sumasagot si Christ dahil mga nonsense yung mga tanong. Pero kung may sense yung tanong, saka sumasagot si Christ. Kaya hindi ang lesson natin, no? Kaya mahirap po makipag-debate, mga nonsense, no? Ay manahimik ka na lang. Kung kinakailangan, na sumagot, ito pa sumagot. Ganyan si Christ. Verse 10. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, ayaw mong makipag-usap sa akin? Hindi mo ba alam na ako'y may kapangyarihang ikaw ay pakawalan at may kapangyarihang ikaw ay ipako sa krus? Hindi mo alam, nasa kamay ko ang buhay mo, ako may kontrol sa iyo. Ngayon. Sabi Jesus Christ sa verse 11, sumagot si Jesus. May sense Sumagot si Jesus Christ sa kanya, hindi ka magkakaroon ng anumang kapangyarihan laban sa akin maliban ito ibinigay sa iyo mula sa taas. Kaya, ang nagdala sa akin sa iyo ay may mas malaking kasalanan. Kaya yung mga tao nagdala sa kanya, binibigit na kasalanan ni Pilato. Pero si Pilato, mayroon lamang siyang kakayanan dahil ipinahintulot ng Diyos na mangyari ang paglilitis nito. Bagamat ginagawa ni Pilato lahat yan, pero sa kabila ng lahat ng yun, yung po yung counsel sa eternity pa. Minsan ganun tayo. Hindi ko lang nasa aking kamay. Kung mag-aaral ka o hindi, pwede kitang ibagsak, pwede kitang hindi paralin. Hayaan kung ikaw ay ganito lang. Hindi ba alam na kung ako ang sasampalataya, kung kailan ko gusto sumampalataya sa Diyos, akong bahala doon. Pagtapos ng mga anak ko, na ipag-aral ko na, nakapagpamilya, saka lang ako sasamba sa Diyos, saka ako sasama sa inyo. No? Maraming Pilato po sa panahon ngayon. Akala niya, siya may kapangyarihan sa kanyang sarili. Pero may kalooban ng Diyos siya. Pinahintulot sa iyo para yung karumihan, yung pagkahalimaw ng iyong kasalanang pagrebelde, makita mo ang consequence nito. Nang sa tao sa panahon yun, sasabihin mo, Lord, patawarin mo. May kumpas sa Diyos. So nagkamali ang mga tao dito. Pharisees, the leaders of Jerusalem, even Pilate. Akala nila sa mga nagkontrol ng araw na yun. Pero sa kabila ng lahat, Diyos may control sa araw na yun. Now, 800 years before, bago ma-fulfill yung ipinlano ng Diyos sa eternity past kasi Kristo ay malitis at siya ipako sa krus. Nakasulat na po yan 800 years before Christ. Nakasulat na po kung ano mangyari. Alam ng mga Pharisees, alam ng mga religious people yan, nabasa nila ito sa kanilang mga nakasulatan. Isaiah 46, actually, Isaiah 53, yun ang kasaysayan ng kanyang kamatayan. Pero, Isaiah 46, ipinapakita rito yung kalooban, yung control ng Panginoon. Basahin lang natin ang Isaiah 46 and 9, paano po mangyayari yung plano ng Diyos at yung kanyang kalooban na mangyari ang lahat ng kanyang tinakda. Ganito ang sabi sa Isaiah 46, verse 9 to 11. Ganito po ang sabi. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos, sabi ng God. At walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko. Na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula
At mula ng mga unang panahon, ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang layunin ko ay may tatatag at gagawin ko lahat ng ating kaligayahan. Hindi na sabi ni God sa verse 10, declaring the end from the beginning, and from the ancient times, things which have not been done, saying, my purpose will be established, and I will accomplish all my good pleasure. Lahat yan. Lahat ng nangyari sa panahon natin. Lalo na sa kamatayan ni Kristo. And then 11, ginamit niya yung example paglalarawan ng isang agila. Tinawag yung agila ang Assyrian dito. Na dati siyang sisiw lamang, maliit na bayan. Pero pinalakas siya ng Panginoon para disiplinahin ang kanyang bayang Israel. Siya magpaparusa, ilugmok ito para ang bayang Israel ay magsisi sa kanilang kasalanan at manumbalik sa Diyos. Pero ang sabi dito, sa verse 11, kung ating pong 10 and 11, na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silangan, gumagamit siya ng ibong mandaragit o Assyrian, ng taong gumagawa ng aking layunin sa malayong lupain. Gagawin niya ang layunin ng Diyos? Oo, aking sinabi. Oo, aking papangyarihin. Aking pinanukala at akin itong gagawin. Mula sa simula hanggang sa pagdating ng Christ, lahat ng panukala, lahat ng plano, lahat ng decree, God's decree, ay mangyayari sapagkat siya ang may control. Even the cross, even the salvation of His people. Kaya totoo po, ang salvation is grace. Pag sinabing grace, kaloob lang, wala kang ginawa, wala kang gagawin. Yan po ang tinutuko niya. So kung saan niyang ibinigay ng Panginoon sa takdang panahon, ang namatay si Kristo, hindi dahil sa kamay ng mga tampalasan, kundi ang totoo niyan, walang sino mang tao makapatay kay Kristo. Walang sino mang tao maaaring makapatay sa Diyos. Right? So paano namatay si Christ? John 10:18. Basahin natin ang John 10:18. Walang nag-alis nito sa akin. Ano yun? The life? Buhay? Walang nag-alis nito sa akin, kundi kusa kong ibinibigay. May kapangyarihan akong ibigay ito, at may kapangyarihan akong kunin itong muli. Tinanggap ko ang utos na ito mula sa aking Ama. Nakita niyo? Nasa Diyos lahat ng kalooban, wala sa tao. Kung saan ibinigay ni Jesus Christ ang kanyang buhay, na walang nakakapatay sa kanya actually, kaya kung bawiin, kung kayang ibigay ng Diyos, ng Panginoon ang kanyang buhay at kayang bawiin, gaano pa kaya na magbigay siya ng kaligtasan sa mga tulad nating walang magagawa? Kaya si Jonah mismo, noong siya ay tumalilis at takbo, inutusan siya ng God, and the word of the Lord came unto Jonah, at ang sabi ng Diyos sa kanya, go and preach to Nineveh. Ang sabi ni Jonah, yes Lord, I'm going to Tarsis. Nagpunta sa Tarsis eh. Tapos, nagbayad pa ng pamasahe sa barko special at natulog doon sa cabin ng kapitan sa ilalim. At dahil doon, alam nyo, yung karagatan na napakalinaw, yung barko naglalakbay, yung barko yun ang binabagyo. mga malakas na alon. Sabi ng mga tao, pinunta si Diyos, ano ginagawa mo? Tawagin mo Diyos mo. Baka yung Diyos mo ang may dala rito. Totoo. Then, Jonah realized na talagang hindi siya makakalusot sa Diyos. Na may awa rin siya sa mga pagans nito, mamamatay dahil sa kanya. Kaya sabi niya, throw me into the sea. Takon mo sa kanagatan at mawawalang bagyo. Ano ibig sabihin nun?
he admitted that siya yung may kasalanan eh. Madadama yung iba. Tinapon na siya. Ayaw pa sana ng mga ng mga taga-barko ang ginawa nila. Yung mga gamit nila tinapon at naubos na ang gamit nila. Hindi ba rin tumigil ang bagyo? Wala sila magawa. Kundi, tinapon si Jonah. Aba, nung may tapo, pagsayad sa lupa, bigla ng pantika yung dagat. At tapos sa ilalim ng lupa, dumating ang napakalaking isda. Aksidente kaya yun? Sabi, kwento lang yan, Pastor. Ang kwento lang yan, bakit paulit-ulit na binanggit ni Jesus Christ nung siya nagtuturo tungkol kay John? Ang kwento lang yan. It's real. Sinaro siya na isda. 3 days and 3 nights doon. Nagpulputan siya ng mga kinakain isda. Ang baho-baho nun. Na-realize niya, hindi pala talagang sa aking galit o sa aking pagtatampo ang solusyon. Tapos sinabi niya sa John chapter 2 verse 9, salvation is of the Lord. Salvation is of the Lord. Kaligtasan sa Diyos lang, wala sa tao. Wala sa tao. So ang ginawa ni John, sinunod niya ang Diyos at nag-preach siya. At ang preach niya, condemnation, judgment. Pero nangyari sa mga tao, nagsisi sila. Nag-fasting sila, pati yung mga aso nila, pusa, hindi pinakain, nag-fasting lahat. Utos ng hari. Kaya sabi ng mga tao, bakit tayo nag-fasting? Baka sakaling maawa sa atin ng Diyos. Salvation is of. So dito po sa krus dito, nakita natin yung unang katotohanan, ipinlaro ng Diyos ang krus. Then ikalawa, pinamumunuan ng Diyos ang krus. Siya may control. Siya may direct control. Siya nag-lead, siya nag-manage, siya nag-officiate, siya nag-oversee sa lahat ng nangyayari sa krus. Then thirdly, ikatatlong katotohanan, nilahukan ng Diyos ang paghihirap sa krus. Kalahok ang Diyos doon sa paghihirap ni Kristo sa krus. Now, kung ating pong i-picture ang pangyayari ito, noong si Christ ay sinimulan ng hagupitin, no? Sinampal, tinulaan ang mukha. Ayun, sige! Kung talagang propeta ka, sinong sumuntok sa iyo? Hulaan mo! Mga nonsense na ganyan, hindi sumasagot ang Panginoon. Hanggang siya pinagpasan ng krus, daladala niya ito, nalugmok na, pinipilit pa rin dahil ang turing sa kanya ay kriminal. At pagkatapos doon sa bundok ng bungo, Golgotha, ba't sinabing bundok na bungo? Maraming mga sari-sari kaisipan, baka yung bundok ay korting bungo. Pero ikalawa naman, maaaring yung bundok na punong-puno ng mga bungo dahil sa mga pinapatay doon, makita ng krus. Maaaring yun ang totoo. At pagdating doon, inilatag yung krus, inihiga si Kristo, at ipinako siya, hindi dito sa palad, gaya na nakikita natin dyan sa krusipino, kundi dito po sa pulso. Dahil gusto nilang hindi mapatagal ang kanyang kamatayan, dapat ilang oras lang mamatay siya, kabilang pulso. At yung kanyang dalawang paa, ito talaga ipinara. At nung may taas ito, pinagsa sa may buta. Para, ano nakikita natin dito? Dito mapapansin natin dito yung ngiti ng mga masasamang tao. Yung mga wicked people. Si Pilato, ikinandina si Christ sa kamatayan. Siya nag-aproba. Ang mga Pharisees, ang mga leaders ng Jerusalem, nakita nila tungtuwa sila. Wala na tayo ngayong karibal sa kasikatan. Sina'y sumigaw na ipako sa krus, ipako sa krus. Ang mga Romanong sundalo, tuwang-tuwa sila sapagkat makakita na naman sila ng panibagong Hudyo na ipapakot mamamatay sa krus. Talaga naman nagpipista sila sa mga time na yun.
Pero alam niyo ba, hindi lang sila ang natutuwa, mga kapatid. Ito mga taong to, uhaw na uhaw sa dugo ni Kristo. Gusto lang mapatay si Kristo. Pero sa kabilang banda, hindi lang sila ang uhaw at hindi lang sila ang natutuwa, kundi ang Diyos ay natutuwa din. Nagtumanak ang dugo ni Kristo na ang Diyos ay mamatay. Na si Kristo ay mamatay. Tingnan nyo, sabi, Isaiah 53 verse 10, 800 years before Christ. Ganito ang pagkakasabi. Gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Kanyang inilagay siya sa pagdaramdam. Pag sabi ng pagdaramdam, matinding sufferings. Kapag gagawin niya ang kanyang kapwa bilang handog pang kasalanan, makikita niya ang kanyang supling, pabayin niya ang kanyang mga araw at ang kalooban ng Panginoon ay uunlad sa kanyang kamatayan. Natutuwa ang Diyos na makita si Kristo na siya ay nagdurusa, siya ay naghihirap, dumalak ang kanyang dugo, sapagkat isang araw uupo siyang pagmamasdan ang bunga ng kanyang kamatayan. Maraming maliligtas, maraming makakasama sa kanyang kariyan. Kaya natutuwa ang Ama na makita na may sa katuparan ang kanilang plano sa eternity past na si Kristo ay magdusa at mamatay alang-alang sa kasalanan at katubusan ng mga taong kanyang itinakda. Kaya ang Diyos, kasama siya, involved ang God sa pagdurusa ni Kristo. Ang ginawang pagpapahirap ng mga wicked men sa araw na iyon sa Kalbaryo ay hindi sapat para mag-alis ng kasalanan ng lahat ng mga tao ng Diyos. Kundi ang ginawa ng Diyos sa araw na iyon ang ating pag-asa. Siya'y sinaktan ng Diyos. Ang Diyos ay tinalikuran ng Diyos. Di ba sabi ni Christ? Father. Eli, lamang sa baktani. My God, where are you? Bakit mo ko tinalikuran? Sabagat ang taglay ni Kristo sa kanyang buong katawan ay ang kasalanan ng kanyang mga tao. At hindi makatingin ng isang banal na Diyos sa kasalanan ng nasa kanyang anak mismo. Kaya sa masandali yung talagang tinalikuran ng Ama ang anak dahil taglay niya ang kasalanan ng kanyang mga tao. My God, why hast thou forsaken me? At dahil dyan, ang Diyos sa magitan ng divine imputation. Mahirap po kung palawag imputation, pero madali kong i-illustrate ito sa tindahan. Nakapagtay kayo ng utang doon, wala kang credit line, sasabihin mo, pakilista mo lang kay listahan ni Aling Beth Gatila. Yung utang mo, inimpute sa kanya, isinalin. And that divine imputation, si Kristo ang naging kahalili ng ating kasalanan. Tinaglay niya ang ating kasalanan, siya ang pumasan, siya ang namatay, siya ang nagdusa upang tayo'y bigyan ng buhay imbes na kamatayan. At ang kasalanan naman natin, saan natin nakuha? Through imputation din also mula kay Adan. Kaya kung hindi ka sumasampalataya o naniniwala na ikaw'y may kasalanan, hindi ka maliligtas. Dahil ang kaligtasan ay para sa mga makasalanan. Kaya ang sabi sa 2 Corinthians 5:21, ang sabi ni Paul sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, alam niyo ba kung sino si Kristo? Sabi ni Paul dito. Para sa ating kapakanan, Paul said, ginawa niyang may kasalanan si Kristo, si Jesus, na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa Kanya tayo'y maging katwiran ng Diyos.
So, ano yung pinapakita rito? Si Christ na isang righteous God, lahat ng ating unrighteousness, lahat ng unrighteousness ng isang makasalanan, isinalin sa Kanya na wala siyang kasalanan. At yung righteousness ni Christ, siya ipinalit doon sa Kanyang tinuod. Kahalilig. Kaya nga, ang righteousness natin, pagkawa sa tingin ng tao, hindi talaga righteous yan kasi we are sinful. Even though you're Christian, say Christian, nakakagawa ka pa rin kasalanan. But, in the eyes of God, that righteousness na nasa iyo is the righteousness of Christ. Namatay siya para may suot sa iyo kanyang righteousness. Kaya ang iyong karumihan, nandun na kasama ni Christ na naniling sa krus, sa lupa, at nahatulan na. So, hindi ko na pwedeng hatulan. So, nakita natin ang righteousness nito. So, pinurusahan ng Diyos si Christ. Kaya na magdusa si Christ, pinarusahan ng Ama ang kasalanan na kay Kristo at ang parusang yun ay mamatay siya sa krus. Upang kasalanan ng kanyang mga tao ay masama sa libingan. At muling nabuhay si Kristo dahil hindi siya kayang hawakan ng kasalanan. Naiwan ang kasalanan na hinatulan, ngunit si Christ ay nabuhay muli upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay mayroong assurance, eternal life. Mayroong eternal life. Kaya nga, Hebrews chapter 9, verse 26, tinapos ng Diyos ang kasalanan ng mga tao, ng kanyang mga tao sa kamatayan ni Kristo. Ang sabi, sapagkat kung gayon ay kailangan siyang paulit-ulit na maghirap mula sa ng dalangin ang sanlibutan. Subalit gayon, minsan siyang nahayag sa katapusan ng panahon para sa pag-alis ng mga kasalanan sa pamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili. Now, kita natin dito, yung context nito, ikinumpara si Christ, the high priest, doon naman kumpara sa mga high priest sa Old Testament. Na mga high priest sa Old Testament, para ma-forgiven ang mga taong bayan, sila ay maghahandog ng halong araw-araw. Wala silang gagawin kundi maghandog araw-araw para mapatawad ang mga kasalanan. Pero pag hindi nakapaghandog, walang kapatawaran ng kasalanan ng mga taong bayan. Pero once and for all, kay Christ, tinupad niya ito. Once and for all, namatay siya para sa kapatawaran ng lahat ng kasalanan ng kanyang mga tao. Kaya, ang kanyang mga tao ba ay nakatalaga sa impyerno? Ha? Nakatalaga ba sa impyerno ang kanyang mga tao? Kahit nandun pa sa before the foundation of the world. Marami din nasasabi dyan na all have sinned. And the wages of sin is death. Totoo yun. Pero sa kanyang mga tao, before the foundation of the world, itinagtapas para ikaw na hindi ka kundi doon sa kamatayan. So, nakita natin ang kalagayan ng kamatayan ni Kristo sa mundo. Ito ang kanyang panukala bago palikhain ng mundo para sa ikaliligtas ng kanyang mga tao. Kung walang ililigtas ng Diyos, wala sana siyang plano na parusahan at patayin ang kanyang anak sa krus na Kalbaryo. Right? Dahil kung ang kaligtasan pala ay nasa iyo, kung gagawa ka ng kabutihan, sundin mo lang ang 10 Commandments na wala talaga makakasunod niya. Kung yun ang ating paniwala na tayo ang nasa ating sariling kalooban kung kailan natin gusto lumapit sa Diyos, maliligtas ka, bakit kailangan pang iplanong patayin si Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa ikaliligtas at ikatutubos ng kasalanan? So therefore, kung paano ang Diyos ipinlano niya ang kamatayan ni Kristo dahil nakaplanong iligtas ang lahat ng mga tao para kay Kristo. Kaya, salvation is of by
grace alone. At ito'y matatanggap mo through faith alone. Saan tayo yung faith? Now, once ikaw ay na-regenerate, ikaw ay na-born again, kasama na ang gito ng faith and repentance. Saving faith and repentance unto life. So therefore, once na ikaw ay dating patay, nagising ka because of regeneration, of course, makikilala mo si Kristo na siya lamang ang iyong tagapagligtas at makapagligtas. You believe. And repent your sin. Kaya po, napakalaga pong maunawaan ang kamatayan ni Kristo. Yan po ang kailangan makuha ng lahat. Dahil marami pa sa panahon natin ngayon, mga nagmamalaki na parang si Pilato, hindi na sa akin yun. Nasa tao yun, at kailan niya gustong lumapit sa Diyos para maligtas. Eh kung ayaw ko naman maligtas, eh paano papilit pa ako ng Diyos? Ilan sa atin ang ganun paniniwala? Ako yun ang ganun ang paniniwala ko before. Mas tao yun. Pero itong Acts 2:23, sino may kontrol? Ang Diyos. Sino may plan? Ang Diyos. Sino ang kasampo? Ang Diyos. Lahat sa Diyos. From the beginning to the end. Salvation is of the Lord. At yun ang dapat natin alalahanin sa hapong ito. Kaya ang sabi ng Panginoon, do this in remembrance of me. Sino kanyang kinausap? Ang kanyang mga disciples who believe na tanging si Kristo lang makapagliligtas, hindi sa kanilang takas. They commit their lives to Jesus Christ dahil sa doktrina nito, sa aral na ito. So, pansin niyo ba? Na only 12 minus 1 ang kabilang sa Lord's Supper at hindi open para sa lahat ng tao. Dahil ang kaligtasan ni Kristo ay hindi automatic sa lahat ng tao. Kundi, John 3:16, for God so loved the world, sino word ito, the word of elect, that whoever believes in Him should not perish. Whoever believes. At sino yung makaka-believe tama? Yung kanyang kinamatayan. Shall not perish but have everlasting life. Kaya ngayong hapon po, tanawagan po natin sa lahat. Lahat ng sumampalataya, nag-commit ng kanilang buhay kay Kristo, ay lumapit sa banal po ng Panginoon by faith. Kaya po itong tinapay at yung katas ng ubas is only a symbol. Hindi po yan nakapagdiligtas at makapagliligtas. Pero symbol yan na ang presence ng Panginoon ay nasa ating kalagitnaan. Kung saan ang dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa kanyang pangalan, siya ay nasa ating kalagitnaan. And sabi ni Jesus Christ, do this in remembrance of me. At sa tuwing ginagawa natin ito, hindi lang natin naalala kundi sinasampalatayan natin na hindi tumatalikod si Kristo sa kanyang ipinangako sa atin. Siya ay nasa ating kalagitnaan. Tayo na lang.